Magandang hapon po. Welcome po sa gawain ng Panginoon dito po sa Rema Fields. Ano po? Yan, ilang araw nang natatapos ang camping natin. Ano po? Ayan, parang kailan lang ay busy ang lahat sa paghahanda. Ano po? Busy ang lahat sa paghahanda para sa camping. Pero ito tayo ngayon patuloy na inaalala pa rin natin yung mga magagandang bagay na ginawa ng Panginoon sa camping, no? Yung mga bagay na ginawa niya na naranasan natin. Alam niyo po, masarap balik-balikan yung mga sandali ano po na nakasama mo ang Panginoon. Masarap balik-balikan yung pakiramdam na alam mong nandun ka sa presensya ng Panginoon. Andun yung comfort, andun yung encouragement, andun yung correction, at syempre andun po yung bilin. Na po, andun yung bilin. Naniniwala po ako na ang bawat isa sa atin ay may nakuhang bilin o may nagrema. Yung nagrema sa atin. Yun, kamusta po ba yung bilin? Kamusta po ba yung bilin na narinig natin? Ano po? Kasi alam niyo po, paulit-ulit na sinasabi sa atin ng mga pastor po natin na kailangan makuha natin yung bilin. Yun. Sa hapon na to ay hayaan natin na review natin yung mga napakinggan natin sa camping. Ano po? At maganda na ulit-ulitin pa rin natin. Ano po, alam po na ang bawat isa sa atin ay may kwento na naranasan sa camping. Iba-iba tayo ng experience, iba-iba po tayo ng naranasan sa camping. Kasi iba-iba po tayo ng tanong. At syempre, iba-iba rin po yung bilin na nakuha po natin o nagrema sa atin. Kasi naniniwala ako na bawat isa sa atin may nakuhang bilin. Ano po ba yung bilin? Ngayon kapag sinabi kasing bilin, ito yung isang bagay na binibigay sa atin at ito ay nagre-require ng pagsunod. Yung bilin na nakuha natin ay nangangailangan ito ng pagsunod. Bakit may bilin? Kasi marami tayong choices. Maraming choice. Meron tayong pagpipilian, pero sabi niya doon, yung bilin sa atin, ito yung gabay ng Diyos sa atin. At yung bilin, sabi niya dyan, is obedience. Ano po? Kasi sabi nga ni Pastor Boy, hindi maganda na natapos mo ang ministry mo pero wala kang napakinggan. Hindi maganda na natapos yung camping pero walang nagrema sa'yo. Hindi maganda na natapos yung camping, wala tayong napakinggan na bilin. Amen po. Ayun, ako rin po sa akin, may nagrema na meron akong nakuha. Kasi lahat po tayo pumunta ng camping, meron tayong katanungan. Pero ako po, hindi po ako nagtanong. Pero sabi ko, Lord, kailangan ko ng direksyon. Ano po? Ayun, nabanggit doon ni Pastor Boy, sabi niya, kailangan meron kang mapa. Sa paglilingkod po natin sa Panginoon, kailangan meron tayong sinusundan na mapa. Kasi minsan sa sobrang lawak nung lugar natin, saan hindi natin alam kung nasaan na tayo. Ano nang lokasyon natin. Kasi maaring nasa tamang lugar ka pa sa paglilingkod, pero yung puso mo malayo na sa Panginoon. Ano po? Ito yung nagrema sa akin eh. Kasi maaring yes, andun ka sa paglilingkod, pero somehow yung puso mo malayo na sa Kanya. Amen po. Na akala mo naglilingkod ka pa, akala mo okay ka pa. Pero andun makikita mo na, Lord, nasan na ba ako? Kailangan meron tayong mapa. Kailangan nagtatanong tayo sa Panginoon. Nandoon yung makukuha natin siya sa pagpipray, makukuha natin siya. May time sa buhay natin na kailangan nandoon yung fasting. Kailangan nagpa-fast tayo. At tayo dapat ang umaalam ng kalooban ng Diyos. Amin pa, ulitin ko po, sabi niya dyan, maaring nasa tamang lugar ka pa,
paglilingkod, pero yung puso mo malayo na sa Lord. Po ba? Kaya nga nandun importante na makuha natin yung bilin. At yung bilin sa atin, naniniwala ko na meron tayong nakuha. Merong mga bagay na nagrema sa atin. Kasi hindi maganda na nandun ka sa paglilingkod pero hindi natin napapakinggan kung ano yung bilin. Kaya isa pa po, sabi niya doon, isa pa po ito sa nagrema sa akin. Ano po sabi niya, ibigay mo lahat ang mga kaya mong gawin dahil tinitignan ng Diyos ang katapatan mo. Po ba? Alam natin sa paglilingkod po natin, hindi laging madali, hindi laging masarap. Ano po? Sa pakiramdam. Ano? Ayan sabi niya diyan, magkakaroon ka kakaroon ng times na nagdadalawang isip ka na. Ano po? Kaya nga sabi niya diyan, dun sa mapa mo, tanong mo sa Lord, Lord, asan na ba ako? Kasi kung hindi, mahirap po kasi magpatuloy ng mahirap magpatuloy na hindi mo alam kung ano yung ginagawa mo. Hindi mo alam kung nasang banda ka na, kung nagagawa mo ba ng maayos yung mga bagay na pinapagawa sa iyo ng Diyos. Kaya nga importante, kasi sabi niya dito, importante na may time sa buhay natin na nagfa-fasting tayo. Kasi sa atin bilang mga lingkod ng Diyos, sa ating lahat, bilang mga mananampalataya, naghihintay tayo ng gusto natin makakita ng himala sa buhay po natin. Pero sabi ni Pastor Boy, sabi niya, kung gusto mong makakita ng himala, kailangan mo sundin yung bilin. At ang isa sa pinaka malaking failure na magagawa mo ay yung hindi pagsunod sa bilin. Kasi kapag sinabing bilin, importante po yan Kapag sinabing bilin, minsan ito yung bagay na nakakalimutan po natin. Kaya nga ito ay binibilin sa atin. Na isang bagay na huwag mong kakalimutan. Huwag mong kakalimutan gawin kasi bakit? Importante. At ito ay, sabi niya, pinakamalaking failure na ay yung hindi mo magawa o masunod kung ano yung bilin sa atin. Ano po, mahalaga pa rin bilang tagasunod at naglilingkod sa Panginoon, mahalaga malaman natin kung nasaan na tayo. Huwag natin ilalayo, kumbaga yung mapa. Na nandun lagi yung pagtatanong mo sa Lord, nasaan na ba ako? Lord, tama pa ba itong ginagawa ko? Kaya nga, dun sa kailangan mong kailangan mong mag-pray, kailangan mong mag-fasting kasi yun ang magbibigay sa atin ng guidance para magawa natin ng tama o magawa natin ng maayos kung ano yung bilin po sa atin. Na po, ayun, masarap magstay sa camping kasi bakit? Sobrang andon yung feeling mo sobrang lapit mo sa Diyos. Nandun nakakapag-recharge ka kasi sa field hindi palaging masarap Di po ba? Na nararanasan natin yan. Amen. Pero ito, ibigay mo lahat ang kaya mong gawin dahil tinitignan ng Diyos ang katapatan mo. Gawin natin kung ano yung makakaya natin at wag tayong titingin sa mga nangyayari, sa mga nasa paligid natin, sa mga pagkakamali po natin, kundi tignan po natin palagi at i-check natin yung sarili natin na nasusunod ko pa ba yung bilin ng Diyos. Kaya maganda na yung bilin wag natin kakalimutan. Kasi maganda na nandun tayo sa tamang lugar ng paglilingkod at yung puso natin ay nandoon din. Ano po, hindi yung nandun ka sa paglilingkod, nandun ka sa lugar ng paglilingkod, pero yung puso mo ay malayo sa Diyos. Di po ba mas maganda na nandun ka nga sa paglilingkod, nandun ka sa tamang lugar ng paglilingkod po natin, at the same time, andun din yung puso natin, na masaya natin ginagawa, masaya po natin na sinusunod yung bilin sa atin, nagrema sa atin. Patuloy tayong magpalakas sa Panginoon para maging malakas din po yung iba. Hindi pwede na yes, nagpapalakas tayo ng iba pero dapat
mas palakasin po natin yung sarili po natin, yung buhay po natin. Amen po ba? Yan, patuloy tayong maging matapat. Gawin natin yung makakaya natin. Ibigay natin lahat yung kaya natin gawin. At yung hindi natin kayang gawin, ibigay natin sa Lord. Hingi tayo ng tulong. Amen po ba? Ibigay natin yung lahat ng kaya natin gawin. At titigan ng Diyos pa rin yung katapatan po natin. Amen po ba? Yan, so, marami pa tayong maririnig ng mga testimony ng camping kasi maganda talaga yung ginagawa ng Panginoon sa atin. Maganda yung pagkilos ng Diyos, nakikita natin. Amen po ba? Ayun, huwag natin hayaan na maiwan doon sa camping yung mga bilin. At ang totoong buhay, totoong laban ay nandito sa labas ng camping. Nandito sa labas. Andito na tayo sa realidad ng buhay natin. At ngayon, ang makakapag-push sa atin para magpatuloy is yung bilin sa atin ng Panginoon. Amen po ba? Yan po yung mai-share ko sa hapon na ito at inanyayahan ko po kayo na close po natin ito sa panalangin. Lord, aming Ama, sa pangalan ni Jesus, papasalamat po kami sa hapon na ito, Panginoon, at patuloy, O Diyos, na hiniling namin na tulungan mo kami na magawa yung bilin mo sa amin para sa ganon sa paglilingkod namin, Panginoon, maging tama pa rin yung puso po namin. At hayaan mo, O Diyos, na ikaw ang patuloy magpalakas sa bawat isa sa amin. Salamat, Lord, sa presensya mo. Salamat, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen. Po, maraming salamat po. Tuloy magandang hapon po sa ating lahat.